Hello mga kananay. So for today's video ay tuturuan ko naman kayong gumawa ng lechon belly. Bali nga pala itong belly natin ay 2.5 kilos tapos tinusok-tusok ko na rin kaya naman iyan nakita nyo may mga butas-butas para kasi pumasok doon yung mga ilalagay nating pampalasa mamaya. At saka pinahiran ko na rin siya ng suka, yung loob at yung balat niya. Maglalagay din pala tayo ng tanglad. Ayan, hiniwa ko na yung gawing dulo. At pinitpit ko na para lalong lumabas yung amoy niya at saka yung lasa. And then maglalagay tayo ng onion leeks. Depende sa inyo kung gaano karami. Yung sa akin kasi mas gusto ko yung mas maraming leeks. Kasi pinapapakot to pagluto na yung nandoon sa loob ng belly. Ayan, itatali lang natin para hindi sila magkahiwa-hiwalay. And then, eto naman yung gagamitin nating mga pampalasa. Bali, pinaghalo-halo ko na nga pala to. Asin, paminta, magic sarap, at vetchin. Kaya ganyan ang itsura niya. Para kasi equally divided, mailagay natin at maipahid natin dito sa belly natin na gagawin. Pahid lang natin siyang mabuti dun sa loob ng belly. Pati na rin dun sa may balat nito. Para talab na talab ang lasa niya. Actually, itong paggawa ko ng lechon belly ay pang third attempt ko na. Kaya naman masasabi kong close to perfection na ang lasa nito, pati yung lutong. Pagkatapos nga, ilagay na natin tong bawang. Bali tong bawang na to, 2 ulo to. Depende na rin kung gaano karami ang gusto mo. Ako kasi mas gusto ko mas malasa yung bawang Kaya pinitpit ko siya ng pinitpit na mabuti. Tapos lalagyan naman natin ng sibuyas na pula. Mura tong ginamit ko dito para medyo manamis-namis at masarap ang lasa. Dito nga ay gagamit kami ng alambre. So sa final, bago natin siya talian, ilalagay na natin yung onion leeks tsaka yung tanglad na ginawa natin. Tapos bibilutin na. Yan. Alam nyo ba mga kananay, ito kasi ang pinakamahirap na part dito Yung tatalian, tsaka yung bibilutin tong karne. Kaya nanghingi na ako ng tulong sa asawa ko. Dahil nga sa third attempt na namin to, mas naisip namin na gumamit na lang ng alambre para mas madali siyang itali, madaling putulin, at tsaka mas matigas yung gagamitin. Sa una kasing ginawa naming belly, pag yung tali ang nilagay namin, minsan napuputol agad. Well, at least dito, nakita mo naman ang dali-dali niyang itali. Iikutin mo lang, tapos puputulin mo ng plais. At saka, kita mo naman, taling-tali ang baboy, walang kawala. Ayan, tatalian lang natin yung alambre, yung paligid, bibilutin, para pati yung palaman, hindi rin matanggal. Hindi makalabas sa loob. Ayan, kitang-kita mo naman, di ba, napakadali lang ng pagtatali, basta meron ka lang plais. Yung alambre nga palang ginamit namin dito, hindi naman siya masyadong makapal, hindi naman siya masyadong manipis. Tama lang. Sa tuwing gumagawa nga pala ako ng lechon belly, lagi yung asawa ko nire-recruit ko na taga-tali kasi magaling talaga siya. Tignan mo naman, walang kawala. Walang kawala yung palaman ng belly, Yan, malapit na matapos itali. At eto na ang ating finished product. O diba, ang ganda-ganda ng pagkakatali. Bali, ibababad nga pala natin to from 1 to 2 days para lalong mas malasa yung palaman natin sa loob. Bali, dito ko nga pala sa turbo siya lulutuin. Mga 150 yung init niya ng first 1 hour, tapos bibilingin mo ulit, tapos another 150 again yung init niya for 1 hour again. So, bali for 2 hours, 150 degrees Celsius para maluto pati loob. Tapos, after nyan, papahiran mo na ng mantika yung paligid niya para lumabas yung lutong. Sa finale naman, gagawin na nating 250 degrees Celsius each side for 30 minutes ang init natin. And ito na ang ating finished product. Ayan, narinig mo ba saglit yung lutong niya? Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na food trip. Paalam!